Magandang araw uli sa inyong lahat mga kabatyas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang mga kaganapang nangyaring matinding laban nitong nakaraang Title Tuesday. Early edition at late edition. 2 tournaments lagi ito kada Title Tuesday. Merong early edition, sinalihan ng world number 1, ang pinakamalakas na player na si Magnus Carlsen. At ang nakaharap niya dito ay ang tumalo sa akin way back before pandemic, itong batang si Grandmaster Pranesh. Pero nung nakalaro ko ito, before pandemic pa yun HD Bank sa Vietnam, IM pa lang to. Tapos pinitik lang ng panahon, naging GM. Pero si world number 1 Magnus na ang kaharap. Tingnan natin gaano katindi ang tikas ng kanyang kaalaman sa chess. At sa bandang huli, pakita ko sa inyo ang standing ng early edition. Ang ginawa ni Pranesh, nag-E4. E5 si Magnus, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, tinirahan ng tinatawag na Italian game, fried liver attack variation. Ayan, no? Sa rapid, sa long game, tagilid na itong ganitong variation. Pero I believe pagdating po sa blitz, nako, time attacker itong opening na to. D5 yan talaga. Para takpan ang malakas na threat, nagdi-D5, capture, and nag-Knight A5. Ayan, nag-Knight A5 talaga para atakihin muna ang bishop. Nagbi-bishop B5 check at nag-bishop D7 sinanggalang. At nag-queen A2, depensa na, may atake pa. Nag-bishop E7 at dito nag-Knight C3. So nag-develop lang, develop lang. Pero dito mga kamatyas, baaring mapatanong kayo, bakit hindi kinapture yung bishop sa D7? Ito lang pala gagawin. Queen takes D7. Paano kung capturein uli yung pawn sa E5? Magna-Knight takes D5. Ayan, so may tempo threat papunta. F6 dodobolen. At Knight C3, Knight B4, iti-threat ang pawn sa C2. Tapos papakapture talaga yung Knight sa A5, Knight takes C2, King F1, Knight takes E1. Medyo pangit sa puti mga kamatyas. Kung matatakawan sa pawn E5, medyo komplikado sa puti. Balik tayo ha. Kaya dito ang ginagawa talaga sa theory. Ayan, nag-Knight C3 develop lang. Nag-C6, capture, takes, castle, kinapture, takes, D3. Ayan. Tanong, coach, ano na naman ang laman halimbawang capturein ang pawn sa E5? Ano mayroon? May Knight D7, iti-threat ang queen at one piece down, maliwanag. Okay? Kaya yung mga bagay-bagay na ganyan, kailangan maliwanagan tayo. Bakit ba binibitin? Ano ang trap na nasa likod? Nag-D3, Rook E8, Knight E4, Knight D5. Ayun, nawala na po sa old line. New move na yan ni Magnus. Dahil ang nasa old line ay Knight D7. Ayun, okay? So, tingnan natin ang pagbabago sa theory na Knight D5. Nag-Knight takes D5, Queen takes D5. Nako, masama balak dito ni Magnus. Pipitikin yung knight. Pag umalis, may matcha sa G2. Nag-C4, inistorbo kagad ni Pranesh. Queen D7 at nag-Knight C3. Rook A D8, threat sa pawn D3. Nag-Bishop E3. Ayun. Bakit kaya? Pag kasi kinapture ito, capture, may hataw doon sa A7. Nag-B6 muna si Magnus at pagkakataon naman to play Rook A D1 para depensahan ng pawn at nag-Queen F5. Ito pong si GM Pranesh, sandali lang po, sa chess-based India napuri itong batang ito. Isa raw sa magaling mag-analyze, magaling mag-solve ng mga puzzle itong batang ito. Binatilyo na ito nung nakalabang ko ito, bulinggit pa mga kamatyas. Ako pa bumigay nung nakalaro ko to sa HD Bank. Malakas tong batang to, pero tingnan natin ha. F3, ayan. Para magna-Knight E4. Yan ang nakikita kong balak dito ni GM Pranesh. Nag-H5 to prevent also the G4. Baka mamaya mapitikan ng mga ganon. Nag-Queen F2. Ayun, pinaka-capture yung pawn sa D3. Bagay
na kinapture nga dito ni world number 1 na bad movean si Magnus. Dito ang tamang tira lang daw, pahinog muna rook d7 followed by rook a d8. Ayun, pipilahan muna yung weak pawn sa d3. Tingin ko bibigay naman din eh. Okay? O pero balik tayo mga kamatsas sa ginawa. Rook takes d3. Kinaon kagad. Napabisaya na ako mga kamatsas. Andito po kasi kami sa Iloilo. Nag-queen c2. Brilliant move by GM Pranesh. Pin. Naku po. Paano kaya yan? Nag-e4 dito. Teka muna. Grabe tong e4 na to ah. Ha? F takes e4. Nag-rook takes knight muna si Magnus. Ha? B takes rook. Queen g6. Aba, maliwanag po. Quality down dito si Magnus. Pero ang pinanghahawakan niya, bishop pair. Ito, tingnan natin. Queen f2. Nag-bishop takes e4. Nag-rook d7. At nag-h4. Nako, malalim tong h4. Ano laman yan? Mag-h3. At nag-h3, inunahan na. Kasi po, napakalakas ng paparating na h3. Imagine niyo po pag napa-g3 ang puti dito, aatras lang. Then lalagyan ng queen e4. Nako, napakalakas ng diagonal. Kaya, in-h3 muna dito ni Pranesh. Bishop f6. Bishop to d4. Ayun, syempre good move. Para mapilay ang isa sa mga bishop pair, kailangang i-exchange ang bishop. At nag-bishop d3. Aba, pangalawa ng bad move ni Magnus. Dapat daw ang tira, rook d8. Kakapturin and bishop takes d8. Okay? So, yan lang daw ang gusto ng computer. Pero ang ginawa, bishop d3. Inatake ang tore sa f1, nag-rook e1, rook takes e1, queen takes e1, nag-bishop e4, threatening matchas. Queen f2 ulit, depensa, at nag-bishop g5. Ayan na. So, hanggat maaari, kailangan ni Magnus dito mapreserba ang kanyang bishop pair. Hindi na pwedeng may ma-exchange pa dyan. Mawawala ang complications na iyahatid niya eh. Nag-queen e2. Ano balak ng queen e2? Nag-king h7. Naku po, ang daming bad moves na ginawa dito ni Magnus, no? Dapat daw ang tira ay bishop c6. Tapos ang gagawin, rook c7 and bishop f4. Okay. Check, king h7 and pinapahataw na. Para, kasi ito ang idea, magku-queen g3, papasok ng check. Okay. Ibabalik na. Yun pala. Balik tayo. Pero ang ginawa ni Magnus sa king h7, c5. Ayun. 10 seconds na lang si Magnus dito 1 minute and 43 seconds pa si Pranesh. Grabe ang layo ng oras pala. Maubos-ubos oras si Magnus itong c5 bad move, dapat daw po queen f2. Balik tayo sa c5. B takes c5. Nag-bishop takes c5. Nag-f6. Grabe, ang daming bad moves talaga. Pila. Umuulan ng bad move si Magnus. Dapat daw queen f5. Grabe Gravity. Nag-f6. Bishop f8. Ayun po mga kamatsas. Mangyari itong f6, talagang pinatakam dito si Pranesh na mag-bishop f8 para mag-interest dyan sa pawn g7. Mukhang yun ang plano ni Magnus. So pinatakam niya, sige, bishop f8. Ginawa nga, blunderacious. Baliktad kaagad ang evaluation. Pero nag-bishop h6, dinipensahan ni Magnus. Baliktad ulit. Yun pala, nag-agam-agam si Magnus. Dapat daw ang tira, bishop e3 check and winds na pala yan. Panalo na. Bakit? Pagpalagay natin, lagay muna natin sa h1. Ito na pala ang hataw. Oo nga, no? King h2 matchas. Diba? Hindi pwedeng baliwalain yan. Pag kinapture, may queen to b1 check. Tapos, pag naging h2, may bishop f4 check. Ay, naku, grabe. Disaster mga kamatsas.
Queen G3, kakainin wala, talo na. Grabe, lupit. Malupites. Balik tayo. Bishop E3 check. What if King F1 naman? Magku-Queen F5 check. Ay, tangay naman yun. Pag nag-King E1, Queen takes. Pag kumapture dito, Bishop takes G2. Bagsak din yung pawn sa H3. Talo ka agad. Pag nawala yung H3, wala na. Grabe naka-massive yung pawns na gagapang. Galing, ano? Na-miss ni Magnus. Nag-Bishop H6 at bumalik. Ayun, napansin ni Pradesh. Naku, hindi nakita. Bishop F5, kinapture ang pawn, bumawi, nag-rook to A4 to threat the H4 pawn, Bishop G5, dinipensahan. Lamang, kitang-kita ang laki pa rin ng evaluation. Hanggang sa ginawa ang G takes H3 Blunderations! Blunderations mga kamatsas! Naku po naman Pranesh, nasa iyo ng lahat. Oras, position, on the bag na eh. Dahil po sa Blunderations na yan, nagitla siya sa ginawa ni Magnus na pagtira nun, tepo kagad todas. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Nakakagitla talagang check ng bishop, check ng queen. Ay, saan ka pupunta? Nag-King H1, matchas. Grabe, nakakaiyak ang pagkatalo ni Pranesh. Hindi niya talaga nakita to? Haba pa ng oras niya, oh. Grabe naman. Ito lang gagawin daw, Bishop F2 lang daw, oh. Bishop E3 kakapturin lang, eh, no? Depensado pa rin ang pawn G2, eh. Ngayon, kung capturing naman, sacrifice, hahatawan lang na capture, wala namang aalisan ang bishop na mahahagip. Yung queen at torre nasa puting square. Grabe, lupites, oh. Sabi ka-capture na talaga yung pawn sa H4. Talo na si Magnus. Pambihirski talaga mga kamatsas. Grabe siya si Magnus. Palos. Ito po ang standing. Pambihira. Ito yung tinatawag nilang palos mga kamatsas. Para sa early edition, ang nag-champion ay si Magnus. Sa score na 9.5 points, 4 silang nag-tied. Daniel Naroditsky, Shakhriyar Mamedyarov, and Dmitry Andreikin. Pero may pinakamataas na tiebreak points ay si world number 1 Magnus. Naglaro din po si Nakamura, pang 9 lang. Ilang players ang sumali dito? Laging napakarami nito eh. 756 dito sa early edition mga kamatsas. Okay, congrats kay world number 1 Magnus. Ang lupites mga kamatsas, napabilib talaga ako. Ibang klase talaga karakas si Magnus, no? Ito yung sinasabi nila, magaling na, swerte pa. Matatalo na lang. Grabe, sinuwerte pa o last minute to. At siya ang nag-uwi ng $1,000 sa naturang online tournament mga kamatsas. Okay? So manatili po kayo nakatutok sa ating YouTube channel at marami pang paparating na mga interesting games na kapupulutan natin ng chess improvements. Kung kayo po ay may mga nalalaman pang mga dapat i-analyze, lapag nyo lang po sa comment section below. Pag nakita nating interesting, papasadahan natin. At muli po, nag-iimbita rin ako sa darating na September 23, God willing, ay mag-o-open na ang ating online training. Ayan, napakaganda. Very exclusive training. At for beginners, intermediate, and advanced, mag-register na po kayo. Click nyo lang yung Google link form na posted po sa details ng ating Kamatsas Facebook page. Ganun din sa ating YouTube community tab. Nandun po yung details how to join and register sa nalalapit po nating group training. Pwede rin po kayong pumili doon kung gusto nyo ng one-on-one online training. Nandun din. Depende sa inyong choice na pipiliin. Register na po kayo mga Kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.